Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng September 17, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30 ng umaga, alas 6:30 ng umaga. Martes po, Martes, Tuesday, at medyo madilim pa. Opo, makulimlim. Pero mamaya yan ay maliwanag na yan pag alas 7 na. Nais ko lang pong mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa nagbanta si Alvarez at kampo ni Duterte. Magkakagulo daw pag na-impeach si Sara. Ayan po ang headline nung isang araw. Magkakagulo daw, sabi ni Alvarez at yung kampo ni Duterte pag na-impeach daw si Sara. Ako ay hindi naniniwala dyan. Opo, hindi po ako naniniwala dyan na magkakagulo. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero kanina po, nung pagbukas ko ng computer ko, ay headline, nagsalita si Boying Rimulya na baka mapurpit yung mga ari-arian ni Kibuloy in favor of the government. Ay ang administrator ngayon na diniscuss ko nung isang araw, ang lahat ng ari-arian ni Kibuloy ay ang administrator na si Rodrigo Roa Duterte. Ay paano yan? Hindi ba? Paano yan kung may forfeiture proceedings na yan? Alangan naman na uunahin pa ni Duterte yan kisa sa health niya. Hindi ba? O sa buhay niya. Kasi nakaakusap mo yan sa ICC. Ano ang uunahin niya? Yang kayamanan o ang buhay niya? Ayan po ang magandang i-discuss Pero hindi ko po i-discuss yan ngayon. Baka bukas siguro. Opo. Ang i-discuss ko po ngayon kasi nakaprepara na itong pagbabanta ni Alvarez. Magkakagulo daw. Kung na-impeach si Sara ay hindi po kapanipaniwala yan. Aywan ko lang kung nagbibiro siya o ay ilang bisis na yan Opo. Ako ay hindi naniniwala po dyan. At mayroon po akong Bible verse na noon pa sinasabi ko na. Maikli lang po ito. At doon sa dyaryo, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer po, ginagamit ko po ito. Hindi nila kayang labanan Opo. Kasi noon sinasabi nila na may angel of death daw si Kibuloy ay alam ko naman, ayan ay mga tao naman yan, hindi ba, na binabayaran niya o mga guns yan o mga kwan yan, yung mga bayaran na mga mercenary. Ganun po yan. Ay pero hindi sapat yun para guluhin ang buong bansa. Hindi sapat yun. Ay baka nga sa isang probinsya lang, hindi sapat yun Kasi lalaban po ang mga tao Kung sa isang pamilya lang o sa isang tao lang, pwede yan. Pwedeng i-apply yan. Yung mga angel of death na yan, angel of death.
Kasi nga, walang laban yung tao eh. Papasukan yung bahay o kikidnapin o aabusuhin o pagbabantaan. Pwede yan sa isang individual lang. Pero pag isang probinsya ay hindi pwede yan. Ilan na lang yan, hindi ba? Pero may reason pa ako na iba, bakit hindi mangyayari yan? At yan nga po ang tatalakayin ko dito. Pero una ay sa ordinaryo ng tao ay tatawanan lang yan. Yan magkakagulo na yan. Dalawang klase kasi yan na nakikita ko po. Maaring mag-people power na wala nang tsansa yun. Wala na, zero na ang tsansa dyan, yung people power na yan. Kasi nga, dyan lang sa Liwasang Bonifacio, bumabayad na sila di ba? Para lang magkaroon ng tao Paano magkaka-people power pa yan? Bayaran yung mga nakaupo dyan. Ay mas marami pa ata yung mga meron yung nagbablog na individual na gustong kumuha ng scoop, hindi ba? Mas marami pa At saka yung mga bayaran na yan ay simpre ililibre din nila ang ang buhay nila hindi ba? Ililibre nila, hindi sila kung magmarcha man sila sa Malacanang yan o doon sa sinabi ni Nori Cardona, hindi ba? Ano ba yun? Cardona ba yun? Yung ni Kibuloy, executive secretary niya ata, na 8 milyon daw ang lulusob sa Malacanang, hindi ba? Lulusobin daw nila ang Malacanang. Ay, nasaan yan? Hanggang salita lang yan. Ako po ay matanda na po ako, 66 na po ako, at ang dami ko na po na nakita na mga nagrarally. Kaya alam ko po yan, ano ang nangyayari dyan. Kung wala talagang pinaglalaban, ay malulusaw yan. Opo. Yung pinamunuan ni Miriam Defensor Santiago, na lulusobin nila ang Malacanang. Lusob! Sabi niya, hindi ba? Hindi ba? Ay ang dami talaga nila. Ay nung naglalakad na, hindi ba? Ay malayo din yung Malacanang sa Edsa Shrine Ang daming dadaanan yan. Unti-unti nawawala na Nawawala na yung mga tao Ay simpre kung ang iba doon ay bayaran, simpre pag nahihirapan na siya maglakad ay simpre iisipin din niya ang kwan niya. Hindi ba? Ganun lang po yan. Mawawala po Unti-unti mawawala. Kasi nga hindi galing sa loob niya o wala siyang pinaglalaban, ang ibig kong sabihin. Pero kung may pinaglalaban talaga, ay hindi mo matitinag yan. Yun po ang kaibahan dyan. Dyan sa sinasabi nilang people power na binabayaran nila. Hindi ba? Walang mangyayari dyan. Kung naibigay na ang bayad, mawawala yan. At ang balita pa nga, hindi naman binibigay ang kumplito na bayad. Hindi ba? Mas lalo na. Hindi ba? Mas lalo na. Ngayon, ang isang component po na nakikita ko dyan, yung mayroon ata ito si Duterte na isang batalyon na train niya ayan din, mga bayaran din yan Opo, equivalent dong kay Duterte na angel of death. Ayan. Ngayon ay tanungin ko po kayo at kayo na po ang sumagot. Ano po ang nangyari doon sa angel of death ni
ni Kibuloy nung lusubin na siya? Wala naman, hindi ba? O, wala, hindi nakita o hindi nagpakita, hindi nagpaputok, hindi ba? Ay kasi nga outnumber sila Ay ikaw ba naman ang lusubin ng 2,000 men, hindi ba? O 3,000 ata ang kinukubkob na yung building, hindi ba? Ay siyempre, matatakot ka rin. Ay kahit na angel of death ka di ba? Kaya nga, yan nga ang sinasabi ko yung angel of death na inasimbol ni Kibuloy, para lang yan sa maliliit na pamilya. Opo, yung mga walang mahihirap, walang ikabubuhay, mga nasa laylayan, yan lang ang kinukuhan nila. Inaabuso nila. Ayan nga, lumalabas na ngayon sa mga balita, nagpapatutuon na yung mga biktima, hindi ba? Pero pagdating sa labanan, ay hindi po uubra yan. Opo. Hindi ba? Pero mayroon pa akong sasabihin mamaya na galing po sa Biblia. Kaya nga hindi pwedeng hindi pwedeng baliwalain kasi nga galing na ito sa Biblia hindi ba? At yan po ang babanggitin ko dito. Pero bago ang lahat po ay nais ko munang pasalamatan itong batch number 1 po sila. Salamat po sa inyong lahat. Itong mga ano bang tawag doon? Subscriber po natin. Si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalya ng Bacolor, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Josiah Lan, Elenita Skrapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querticio, Jonah M., Reynaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduardi, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Shigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugarde, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Subintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan po. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT GR Vloggers, The Action Man,
Roy Japan Tours, Divino Apostol, C.G. Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka si Waldy Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko na sila ay nagbablog para po sa bayan. Kanina nga ay nakinig na ako kay Attorney Insurrecto. Malulusaw ang ang topic niya. Malulusaw yung kayamanan ni Kibuloy. Ayan po ang topic niya. Kasi nga mapupurpit ng gobyerno. Ayan. Kaya makinig po kayo para sa mga vloggers na nire-recommend ko po sa inyo kasi nga marami kayong matututunan. Sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating topic. Ako ay hindi naniniwala na magkakagulo. Iyan po ang ipapaliwanag ko. John 10 verse 12 hanggang 14 po si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Kaya hindi ako naniniwala na yung mga angel of death niya o yung mga Duterte Death Squad ata ang tawag noon Duterte Death Squad ay magpapakamatay para sa kanya. Hindi ako naniniwala. Ito po ang verse na ibibigay ko po sa inyo. The hired hand is not the shepherd, and the sheep are not his own. When he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf pounces on them and scatters the flocks. The man runs away because he is a hard servant. Ayan po, hindi ba? Bayaran siya hindi ba? Hireling ang tawag dyan. Bayaran. Yung mga angel of death at saka yung mga death squad ni Duterte. Ulitin ko lang po the man runs away because he is a hired servant and is unconcerned for the sheep. Wala siyang pakialam doon sa yung pastol na bayaran o binabayaran mo, wala siyang pakialam sa mga sheeps. Ang gusto lang niya, yung sahod niya. Bayaran nga Hanggang okay lang yan, ay sige, I am the good shepherd. Ang sabi po ni Jesus Christ, I know my sheep and my sheep know me. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Dito po, makikita natin na ang bayaran ay tumatakbo yan. Opo, hindi po lumalaban yan. Ay di sana kung lumaban na yung mga tauhan ni Kibuloy ay nilabanan na yung mga pulis doon na daan doon sa compound. Hindi ba? Ay alam nila natalo sila kaya hindi sila lalaban. When they see the danger comes, they run away. Ay lalo na yan, yung Chinook helicopter, 2, palipad-lipad na ron sa malapit, hindi ba? Ng US. Ay hindi natin alam kung minomonitor na sila Yung galawan nila dyan, hindi ba? Ay they will run away. Iyan po ang ibig kong sabihin dyan. Opo. Ay, si Jesus Christ po nagsalita nito Yung daw hireling o yung hired hand na pastol ng mga tupa ay tatakbo yan palayo kung nakita niya na dumarating na yung mga wolf o yung mga aso na sumisila ng hindi niya kasi kaya tatakbo siya, hindi niya itataya ang kanyang buhay
Oh, yan po ang ibig sabihin yan. Ngayon, itong mga angel of death ni Kibuloy at saka itong mga death squad ni Duterte na alam natin mga tao yan, mga tao yan, niluluko lang ni Kibuloy ang mga member niya na mayroong angel of death Doon niya kinuha dyan, doon sa Exodus. Opo, doon niya kinuha yan. Na ang Diyos ay nagpalabas ng angel of death para yung firstborn ng mga Egyptian ay patayin. Opo, yung mga firstborn, lalaki man o babae, pati hayop. Opo, patay po, pati hayop. Opo, kung may kalabaw ka, patay, basta firstborn yan. Including beast hindi ba? Nakarecord po yan. At ang pagkatala po ng Biblia ay walang bahay na walang bangkay. Walang bahay na walang umiiyak. Ayan po ang description doon sa Ehipto noon nung dinalaw sila ng angel of death. Ayan po. Pero sa grupo ng mga Israelite, yung grupo nila Moses, kahit na isang aso, walang kumahol. Ayan po, diba? Kahit na isang aso, walang kumahol. Ayan po ang description. Ayan ang kinuha ni Kibuloy, yung angel of death. Niluluko nga niya mga tao para malito. Ano ba yan? Angel ba yan o tao yan? Ay angel of death, sabi niya. Ganun po yan si Kibuloy. Maraming vocabulary na alam yan. Kaya dapat ang ilaban dyan, yung marunong din sa Biblia para pag nagsalita siya, kukontrahin agad. Ay kasi naglilitsyon lang yan sa mga kwan niya mga alipuris niya Kaya parang magaling siya. At ang nakikinig naman sa kanya ay yung hindi naman nagbabasa ng Biblia. Kaya parang pag nagsalita siya, ang ginagamit niyang salita ay bansang kaharian. Sabi niya, hindi ba? Bansang kaharian hindi, bibilib ka, hindi ba? Pero kung pag-aralan mo, wala naman tayong bansang kaharian May bansa tayo. Pero walang kaharian. Ay lalo na yan, bansang kaharian. Sabi niya, gusto niyang isigregate yan. Yang kingdom niya. At yan nga ang nilalakad nila Alvarez masisiparit na daw sila Ay kuwan po yan. Kuwan yan. Rebellion po yan. Ayaw nyo nang sumunod sa batas o sa gobyerno ng Pilipinas. Rebellion po yan. Ang definition po ng Biblia. Rebellion. Yan ang kauna-unahang rebellion. Opo. Ayaw nang sumunod sa alimang batas. Gusto nila, sila na lang ang batas. At yan nga ang gustong gawin ni Duterte babaguhin niya ang konstitusyon, hindi ba? Para sila na ang batas. Ayan po Ngayon, balik po tayo dito. Kinuha ko po itong isang version po ito kasi yung unang version ay mahirap intindihin Ako, nahirapan din ako Pero ito, pinili ko po ito 11, mag-umpisa po tayo sa 11. John chapter 10 verse 11 hanggang 13. I am the good shepherd. Sabi po ni Jesus Christ. The good shepherd lays down his life for the sheep. Tama naman, hindi ba? I am the good shepherd. Sabi niya ni Jesus Christ, the good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand, o yung hireling, o yung mga bayaran, hindi ba? The hired hand is not the shepherd. Hindi lang pastol, hindi ba? Ay bakit dinudubli ata kako ito ni Jesus Christ Binibigyan lang po niya ng emphasis. Yung mga hireling, hindi naman shepherd dyan, sabi niya Ay bakit nakasulat na ganyan? Ay gusto niyang isulat Remember, ang salita po ng Diyos,
walang idol. Lahat po yan may meaning. At bumabaon po yan sa ating espiritu at sa ating kaluluwa. Opo, sa ating puso. Opo, parang awit yan na madali na naaapektuhan tayo. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. Maliwanag po yan, hindi ba? Hindi naman sa kanya yan eh. Kung kayaman naman ni Kibuloy yan, na 13 billion ata yan eh, yung kingdom, yung arena na yan, kingdom arena, ay hindi naman sa kanila yan eh. Pababayaan nila yan. Hindi ba? So, when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Ayan po eh, hindi ba? Ang liwanag po yan. Iyang mga angel of death na yan, hindi nila ibibigay ang kanilang buhay. Kasi nga hindi naman sa kanila ang property eh. Kung sakali man, hindi ba, na isequester na ng gobyerno yan in favor of the victims. Ang alam ko yan, biktima muna eh. Ang babayaran eh. Bago kukunin ng gobyerno yung iba, at siguro yung iba ipapamigay sa mga mahihirap. Hindi ba? Then, the wolf attacks the flocks and scattered it. Ayan lang, hindi ba? Magtatakbuhan po yung mga hireling o yung mga bayaran na kung saan ayan nga i-identify na natin. Mayroon pa daw atang mga pulis dyan eh. O mga active military eh, hindi ba? Ay pero tatakbo yan. Ay lalo na ganyan. Ay kung ma-identify sila, hindi ba? Kung makilala sila, na sila ay pulis o sila ay active military, paano yung pensyon nila? Paano yung serbisyo nila? Hindi ba? Tatakbo po yan. Sigurado po yan. Baka nga yung nag-training dyan, nagkuhan na ngayon naghahanda na di ba? Ang nag-training dyan, mga military din di ba? Di ba? The man runs away because he is, ito inulit na naman hindi ba? Ganito po ang salita ng Diyos. Pag inuulit-ulit, ay talagang binibigyan po ng emphasis. 13. The man runs away because he is a hard hand. Inuulit na naman Paano hindi ka maniniwala dyan? Ako, pinaniniwalaan ko po ito kasi nasasaksihan ko ito Kung ang mga bodyguard ay wala namang ginagawa, paupo-upo lang, pakapi-kapi lang, sige, laban tayo. Ganun po yan. Lalabanan natin sila. Naka-ready tayo. Ready po tayo. Pero pag naandyan na ang labanan, ay siyempre, ililibre niya ang sarili niya. Hindi ba? Kasi may pamilya din siya Maniniwala pa ako na ang tao, ibibigay niya ang kanyang buhay sa sarili niyang pamilya. Opo, natural lang po yan. Sa asawa niya, sa anak niya. Pero, ay, hireling lang siya hindi ba? Hanggang may sahod yan o hanggang okay pa ang sahod, ay, sige, laban tayo. Hanggang salita lang yan. Hindi ba? Ay, bahala na po kayong mag-obserba, lalo na yung mga bata-bata pa. Obserbahan nyo po Ay, iyan nga si Kibuloy hindi naman pumalag yung mga kanya yung mga pinakita dyan na tinitraining nila dyan na mga ano bang tawag nila? Yan nga, mga angel of death ata yan nangwala, hindi ba? Nawala, saan sila? Wala. Hindi ba? Ay siyempre, makikita sila sa satellite yan kung naandyan sila mamumonitor sila yung kung may hininga. Hindi ba doon sa area na yan, hininga o yung pintig ng puso, ay kung marami yun, adi paghahandaan yan, hindi ba? Kung maraming puso na pumipintig doon saan yan? Sa bunker. Pupuntahan yun. Hindi ba? Magre-ready ron. Hindi ba? Ganun lang po yan Hindi na kailangan ang mata
Oh, iyon lang namumonitor sila ng saan yung pintig ng puso eh. Oh. At yan nga the man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Ayan po, wala naman silang wala naman silang care doon sa sheep o kaya doon sa kayamanan ni Kibuloy o doon sa ari-arian ni Kibuloy o doon sa buhay ni Kibuloy o doon sa buhay ni Duterte. Kasi ang pinag-uusapan natin dito hindi pala yung impeachment ni Sara. Ay lalo na yan. Anong pakialam nila dyan? Anong pakialam nila dyan kung ma-impeach si Sara? Kung babayaran sila, sige, lalaban tayo, ganun lang yan. Ay pero pag nga andyan na, ay anong magagawa niyan, hindi ba? Kaya itong sinasabi ni Alvarez na gulo, sabi niya, magkakagulo. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Mga hired lang yan eh. Mga hired lang po yung tauhan nyo. Opo, kaya tatakbo yan kung nakita nila na gipit na o iba na ang labanan, hindi ba? Kaya nga ang nakarason dito, they do not care, hindi ba? Or they care nothing about the sheep. Ayan po, wala silang interest dyan. Wala. Hindi ba? Hindi ba? Ay isa lang ang buhay ng tao eh. Iisa lang po eh. Nasa Biblia po yan. Isa lang ang buhay ng tao. And then, minsan ding mamatay. And then, face judgment. Hindi ba? Nasa Biblia po yan. Labanan nyo po yan. Mabuti sana kung siyam ang buhay ng tao. Isa lang eh. Hindi ba? Ay nako po. Kung ipapaliwanag pa natin ito ay matatagalan po tayo pero hanggang dito na lang po tayo hanggang dito na lang. Basta ako naniniwala ako na magtatakbuhan yan. Yung mga bayaran na yan. Opo, kahit na yung binabayaran nila dyan sa Liwasang Bonifacio. Opo, na ilan-ilan na lang yan, hindi ba? Hindi tatawid ng kwan yan. Hindi tatawid ng Jones Bridge yan para pupunta ng Malacanang. Ay baka nga pagdating dyan sa Carriedo mawawala na yan magkakawala na yan Opo, Carriedo lang. Kasi papasok na ng mga mall yan kaya magkwan na yan magsisimple na yan tatakas na yan kahit bayaran mo yan ayan po ang totoong nangyayari sa buhay. Opo. Sige po, hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po na sana tayo po ay magkaroon ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.